nagpa-viral na isang phone na katulad lang din sa akin dati. Natuwa naman ako, sabi ko nga gusto ko talaga. Okay, so ako, okay lang, para sa akin talaga, kung above board naman, yung ginagawa ni Neneng B, halimbawa mo pinayagan siya ng magulang, may permission sa magulang, kung may permit man yan or hindi, well, hindi ko alam. Tapos, pangalawa, kung nag-aaral, sabi niya din kasi of course na-content na natin dati si Neneng B, sabi niya ganon, nag-aaral din siya ng online. Pagkatapos ng online niya, doon siya nagtatrabaho. Well, commendable naman yun, di ba? Pero ako, mas gugustuhin ko pa rin mag-aaral siya, pero buhay niya yan. Wala tayong magagawa doon kung ano man yung ibig sabihin nun. Pero nagtataka lang ako, bakit nandito si Diwata? Tapos naka-jacket niya na pang election paraphernalia. Tapos tingnan mo yung nasa likod, mga lods. Kasi itong nasa likod na to, nakaganon din, di ba? So parang alam na, at saka yung mga nakasama niya, di ba? So it seems to me na nira-ride nila yung campaign, yung popularity nitong si Neneng B as of the moment kasi sobrang trending siya. Tapos habang hindi pa lumilipas, nira-ride niya muna, diba? For me, it's very napaka naman itong si Diwata. Pwede naman siya pumunta doon as kapwa niya street vendor. Kasi doon siya nagsimula, street vendor, started from the bottom, now we're here. Diba ganun si Diwata? Sobrang minahal siya ng mga influencers after nun. Pero nung naging hindi nakaya-aya yung galaw niya, binitawan siya, diba? So, ngayon, we don't know kung anong ginagawa niya. We really know kung ano yung ginagawa niya. Tuloy natin. Kaya finally, maraming salamat. Nandito na ako at nagkita na tayo personal. At gusto ko talaga Yun lang? Di ba pwede kayo mag-video call? Tsaka ba't kailangan may video pa kung gusto mo lang makilala si Neneng B, di ba? Parang hindi siya hindi siya genuine. Pero ganun talaga eh. Meron niyang ulterior motive na tinatawag. Yung inyong sources kung gaano talaga kasarap. Kasi nakikita ko sa mga videos, ang haba-haba ng pila at parang sayo nung araw Kaso wala na eh. Well, meron pa naman bumibili sa Diwata Pares kasi abot kaya pa naman yung presyo. And I do think na yung mga investors niya is hindi naman nila hayaan na magkaganon na lang yung business, di ba? So, they're trying to salvage what they can. Kaso nga lang talaga nakapaka-common na kasi nung Pares overload because of the popularity of Diwata. Ano yan two-edged swords yung mga ganyan Parang yung milk tea, di ba? Nung araw, yung milk tea sobrang sikat siya, sobrang putok siya. Ngayon, napaka-ubiquitous na niya or na part of the life ng bawat Pilipino, yung milk tea store sa bawat kanto. Naging ganun kasi yung galaw ng Pares. Dito sa amin, sa Marcos Highway, siguro sa kada hindi naman kada kanto, kada 2 kanto or 3 kanto may parisan. May parisan overload, ganito. Tapos, ano naman, parang kung susundan mo yung recipe ng Pares, I don't think merong kakaiba talaga dun sa mga yon, di ba? Siguro with the exception of nung Pares Retiro kasi talagang yung quality ng beef nila masarap in my opinion, of course. Pero I'm not sure kung ganun din yung assessment nyo. Pero ang totoo rito is that every corner, nook and cranny, meron ng loads Pares na nagtitinda, di ba? Naging ubiquitous na siya. And nito lang, nung nasa labas ako, may nakikita ako, may nagbebenta na rin ng hotdog, yung overload hotdog, nung lalong-lalo na nung bandang kasagsagan yan, doon sa mga gedli, meron na rin yung mga push carts. So, ibig ko sabihin, it's a double-edged sword Kung meron kang, may sumikat na pagkain, yung hype around it, meron at meron kagaya dyan. Parang dito sa social media, naalala nyo nung usong-uso yung mga prank, yung kahit na obviously fake yung prank, ang nangyayari tawag dito, merong umaano pa rin, meron pa rin bumibili kasi malakas siya Pero eventually, it will die down. Ngayon, halos wala na nagpa-prank. Konting-konting na lang. Diba? So, tuloy na natin. Parang tinalo pa yung pila dati ng Diwata, pari. Oh, parang di naman. Hindi, kasi yung mas dagsa nun sa sa Diwata Pares. Pero, I think this is the nagpapaka-humble si Diwata. Yeah! Okay lang, ganun talaga. Kaya naman,
Pa-order nga! Manong ulam! Manong! Okay, so ano ang masasabi natin dyan? Wala naman. Ano lang, nakakainis lang talaga na ginagamit nila kasi this is supposed to be a non-political na ano. Kung alam lang nitong si Neneng B na ginagamit siya as political material ngayon. Kasi of course, nakita niyo yung party list. Ako hindi ko ginagamit yan. Bakit? Kasi kinikriticize ko siya. I'm directly saying that this is not something that should be doing. Meron ako mga sinusuportang politiko. Halimbawa si Erwin Tulfo, sinusuportahan ko yun. Si Kiko Pangilinan, sinusuportahan ko yun. Very vocal ako dyan, di ba? So, ngayon naman, ang masakit dito kasi, it seems to me na hindi alam ni Neneng B na ginagamit siya for political purposes. 'Di ba? Siguro na dumbfounded siya kasi or dumbstruck siya, yung tamang term doon. Kasi nakita niya si Diwata na may daladalang crew, may daladalang yung kanyang mga tao sa gedli niya, tapos ayan, nandyan na sila and sinasakop na nila yung space ni Neneng B. Ayan, no? Kita mo, gulat na parang kung papanoorin na napanood natin ng buo ito. Alam ko meron pa tong ibang video na ano lang, parang yung interaction nila, parang gulat na gulat siya. It seems to me na this is a spur of the moment. Dumating na lang si Diwata, naka-vendors party list. Wala naman kasing expectation of privacy talaga pag nasa public ka. Pero if you are going to be used as content material, you can always say no, 'di ba? So, 'di ba? Sa ganyan, you can say na wag mo akong i-publish kasi may publishing aspect na 'yun when you're putting it sa online, 'di ba? Takpan mo 'yung mukha ko. Kaso hindi. It seems to me na napangunahan tong si Neneng B ng hiya or siguro ng kaba, yung spur of the moment. Siyempre si Diwata na 'yan na pagka almost larger than life yan Ang masakit lang talaga dito, hindi niya naiisip na nagagamit siya for political purposes. I mean, I have no problem with that kung meron siyang talent fee. Okay lang sa akin yun. Kunyari, lalabas siya sa isang political, parang political advertisement na to nung ni Diwata sana yung adult in the room would realize this. Kasi kung ako yan, sabihin ko, teka lang, hindi pwede yung ganyan. Kasi, kita mo ang daming vloggers ngayon na ginagamit as content material tong si Neneng B. Yung pinapapunta sila, nagko-collab sila. Kung kailangan talaga, pag may mga ganyan, may nagmamanage na sa kanila para hindi sila ma-take advantage ng ganito ni Diwata, di ba? Of course, obvious naman yung galaw nandyan number 67 sa balota. Anyway mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Gaya mga lods.